ulo ng mga nagbabagang balita. Pagtaas ng presyo ng bigas, mga mamamayan apektado. Face-to-face classes sa ilang lugar, suspendido pa rin dahil sa nararanasang init ng panahon. USC campus sa Jensen, bukas na. CFCI nagtapos sa pang-apat na pwesto sa kakatapos lamang na PRISA 2024. Tigmaang Israelites at Palestinians muling sumiklab. Magandang araw, General. Magandang araw, Carnations. Ito ang Urban Telenews Patrol. Una sa balita, pagtaas ng presyo ng bigas, mga mamamayan apektado. Para sa karagdagang detalye, iulat mo, Ria Gabayan. Sa mga nakalipas na buwan ay patuloy na tumataas ang bilihin, lalo na ang presyo ng bigas sa pamilihan. Ayon sa eksperto, dahil nito'y kakulangan sa supply ng abono at pestisidyo at mga kaganapan sa pandaigdigang merkado. Unsa ang imong masulti Col, nga about sa bugas sa pagmahal sa presyo karon? Wala gyapon sang pagbag-o kay kabalo ka tong ginsaad ni Marcos nga 20 pesos per kilo. Wala gyapon madayon. Mas lalong nagdako pa ang presyo. Pinakanubo karon 55 per kilo. Gani karon bisan anon ka paningkamot sa tao, at least makakaon sa tulo ka adlaw, tatlo ka beses sa isa ka adlaw. Ayon kay Department of Agriculture Undersecretary for Operations Roger Navarro, ay dahil sa patuloy na pagtaas ng demand ng bansa sa bigas at ang rice exporting countries ng bansa na Vietnam at Thailand ay nagtaas ng halaga ng kanilang bigas ng may 48 pesos hanggang 52 pesos kada kilo. Bukod dito, binigyang diin ni Navarro na malaking hamon din na maibaba ang presyo ng bigas dahil din sa ginawang export ban ng India sa non-basmati rice. Gayunpaman, patuloy nating binabantayan ang sitwasyon sa pagtaas ng presyo ng bigas at umaasa tayo na sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan, sektor ng agrikultura at mamamayan, magiging posible ang pagtugon sa hamon na ito. Nag-uulat, Ria Gabayan para sa Urban Telenews Patrol. Face-to-face classes sa ilang lugar, suspendido pa rin dahil sa nararanasang init ng panahon. Yan ang tinutukan ni Janiza Jamalol. Dahil sa nararanasang init ng panahon, ilang paaralan sa General Santos City ang nagsuspende ng face-to-face classes. Una nang inihayag ng Department of Education na may mga paaralan na nagpapatupad ng ibang paraan ng pagtuturo para hindi masyadong maapektuhan ang pag-aaral ng mga estudyante sa sitwasyon ng panahon. Magandang araw po ma'am. Ano pong hakbang ang ginagawa niyo upang maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante sa kabila ng pagsuspindi ng klase dahil sa matinding init ng panahon? Good morning. Ang ginagawa namin is nagpapadala kami ng module para sasagutin nila sa bahay. Kasi yun ang tawag nila modular distance learning. Kailangan may module sila, tapos sasagutin nila sa bahay, pipicturean yung answer nila, isisend nila sa GC, and then kung may video sila, mas mabuti na sila ang nag-answer na ginagawa nila. And then yung ibang mga answer, may activity sheets kasi sila na di pinapadala din. Marami silang module na pinapadala namin sa kanila. Then time to time, kunwari, 2 araw ang suspended ang klase. First day, alam nila kung isisend namin sa GC na ang sasagutin lang nila is yung module 1. The following day is module 2. Then pagka the following day na may pasok na, dadalahin uli nila dito. Tapos answeran na lang namin, is i-record. Doon na namin i-record. And then yung hindi nila masyado nakuha, ay i-review namin uli. Yun lang, ganun lang kasi sa distance learning here. Ang ilang paaralan na nagkansela ng face-to-face classes, maaaring magpatupad ng modular distance learning o online class. Nag-uulat, Janisa Jamalol para sa Urban Telenews Patrol.
Samantala, UST campus sa Jensen bukas na. Para sa karagdagang detalye, iulat mo, John Patrick Francisco. Ang bagong paaralang ito na matatagpuan sa sentro ng lungsod ng Jinsan ay opisyal nang binuksan ang 83 hektarya campus ng University of Santo Tomas sa General Santos City, South Cotabato para sa academic year 2024 to 2025. Ayon sa balita, ang 7-story main building ng UST Jinsan ay kayang tumanggap ng 5,000 estudyante. Mayroon itong 24 classroom, 23 laboratories, chapel, clinic, auditorium, cafeteria, organization room at function halls. Sinigawa ang pagbasbas sa bagong bukas na campus noong Abril 9, 2024. Sa kabuuan, ang pagbubukas ng UST Jinsan ay isang malaking tagumpay di lamang sa UST kundi maging para sa buong komunidad ng General Santos City at mga karatig bayan. Nag-uulat, John Patrick Francisco para sa Urban Telenews Patrol. CFCI nagtapos sa pang-apat na pwesto sa kakatapos lamang na PISA 2024. Ibalita mo, Renel Flores. Nagtapos ang CFC sa pang-apat na pwesto sa kakatapos lamang ng PRISA 2024. Ayon pa sa nasabing mismong page nila sa siyam ng paaralang nakikipagkompetensya sa Jinsan PRISA 2024. Ang Cronesia Foundation College ay tumayo ng malakas at ipinagmalaki ito ay naging 4th runner-up sa parehong kalakatang ranggo sa sosyo, kultural at akademya. Gayon din sa kategorya ng competition sa sports. Matatandaan noong nakaraang taon na PRISA, ang CFC ay nasa pinakahuling ranggo sa kabuuang ranggo dahil ito ang unang pagkakataon na sumali sa Jinsan-wide PRISA. At ngayon, sa kabila ng pangalawang pagkakataon nito, isang mahusay na paglukso ang naging posible na ito ay tumapo sa 4th runner. Nag-uulat, Renel Flores para sa Urban Telenews Patrol. Digma ang Israelites at Palestinians muling sumiklab. Para sa karagdagang detalye, iulat mo, Eliza Dicatoria. Muling sumiklab ang digmaang Israel at Palestinians na nagsimula pa noong 1967. Napanalo at nasakop ng mga Israelites ang mga Palestinians. Umusbong muli ang digmaan ngayon sa kadahilan ng gustong bawiin ng mga Palestinian ang dalawa sa kanilang teritoryo, ang Gaza Strip at West Bank. At sa kasalukuyan, ang mga lumikas na Palestinians ay natarget sa pagtatangkang bumalik sa Hilagang Gaza. Pinaputukan ng mga sundalong Israel ang mga Palestinian sa Gaza City sa kadahilan ng nais nilang bumalik sa kanilang tahanan sa Hilaga. Hinaing lamang ng mga Palestinian ang makabalik at makauwi sa kanilang mga tahanan. Nagbabalita, Eliza Dicatoria para sa Urban Telenews Patrol. Kami ang inyong lingkod bayan, Bimboy Lipay. At Martha Valenzona, sa pagtutulungan ng bawat kabataang generals, makakamit natin ang kaunlaran. Muli, ito ang Urban Telenews Patrol.